Alright, tuloy na natin to. Close muna natin tong 5. There you go. And this one from Paul John Pitogo Parilla. Yan, ito na naman tayo guys. Una, wala sa number 1. Also, hindi siya naka fit to read or at least parang fit to page, parang ganun, di ba? Yan. And um, ito medyo para sa akin, no? Pagka summary lang, as much as possible, kung kayang ipakita ng buo yung values at madaling basahin, like if it is in the thousands, pwedeng ipakita ng buo, parang ganun. Kasi baka mamaya mali yung total, pero kumbaga parang may na-filter out lang na konti, so hindi pa rin ano, parang ganun. Pero I would expect na dapat pagka nag-hover, merong lalabas na ano, pero wala eh. Ayan. Okay, tapos per year project cost. Ang hinahanap natin is number of flood control projects per year. Top 5, bakit yung Arke ang number 1, second lang ang SunWest? It's because yung ang nasa list niya ay dalawang SunWest to. So dapat sinamarize niya. Nilinis niya sana yung data. Completed projects. Ito medyo yung gamit ng bakit lahat nasa mid? Parang ganun, di ba? Ayan. So if let's say there's a total of 12,000 plus na ilagay nyo 12,000 yun dito, and then makikita nyo like yung 10k probably would be here, 465 would probably be very very low here, parang at least nakikita nyo yung differences nung inyong itong ba tawag to, gauge. Ayan. Tapos so wala yung sagot sa question 1. Dito is dapat sinamarize nyo yung or nilinis nyo yung names. Tapos dito sa taxes allocation, unable to, this page minutes is okay. I don't know why. Ito rin. So, um, sorry ha. Yun lang yata yung available na pwedeng tingnan. Baka hindi pa tapos ng or, ayan, sige. Very short. Ayan, sir, good job na sumali. I like the way you visualize yung magiging itsura ng dashboard, but next time, ayan, mag-focus tayo dun sa top 5 questions. Yun lang naman. I know that probably you're a first timer and pwedeng newbie, kaya dapat learn from sa comments na binibigay namin, and yung lalo na yung mga comments ng iba sa ibang videos, panoorin mo lahat yon. You will pick something and then ilista mo, promise, ilista mo, and then babalik-balikan mo yung listahan, and every time na magde-design ka, and hindi ka magkakamali from there, parang ganun, di ba? Lagi, and focus of course sa mga binibigay na parang guides or descriptions or kung ano man with regards to the data and the ask or yung kanilang mga hinihinging na parang goals na makuha ninyo. Okay? Then, kay Yen Guarin. Ooh, di ba? Sleek. And, okay. Saan natin sisimulan? Total projects. Wala yung flood control projects. Nasaan na siya? Completed. And wala nga yun per year nung flood count ng flood control projects. Wala rin yung total. Tapos project status. Ito pala, yung number 5 question, meron siya. Top 5, very good. Turnaround time, 93, masyado yata mababa. Check your formula. Completion rate, nice. Merong KPI card. And then source funder. Ano tong if marami kasi ito, 'di ba? Yung ating source funder. So bakit naka-select yung ano ibig sabihin nito na to?
Nagbabago ba siya? Hindi siya nagbabago. So, eto medyo tingin ko, ayun, nagbabago. Base sa pagka-select dito. Pero bakit naka-default yung 2023? Pero nakikita lahat, parang ganun. So, ayun, medyo ano lang, be careful sa paglalagay ng mga ganito kasi baka maguluhan yung mga tumitingin, di ba? Parang ganun. Kung ito ay let's say, drop down ng pagpipilian, then pwede ngayon ay naka-all, then later, pag gusto kong tignan yung 2023, then I can select it, parang ganun. So, try to use slicers pag mga ganun. And next page, wala na pala. Ito na pala yun. Ang ganda sana, ang linis ng design. No? Tapos sana kung meron tong mga uh, descriptions or insights ng mga nakita niya. Ano yung mga key observations? Diba, ilalagay niya. So like I said, minsan know your stakeholders. Binanggit namin na yung mga nasa ICI at Blue Ribbon Committee yung tumitingin. So probably most of them are non-technical people. Kaya and busy sila. They don't have the time. So spell it out. Ano yung mga nakita nyo? Parang ganun, di ba? Para doon sila pwedeng mag-focus or mag-decide kung ano yung gagawin. Parang ganun. From your report. Okay? Then dito naman tayo. Alright. Orange. Ito nung pinakita ito nung nakaraan, natuwa ako dito kasi yung kulay. Nakakatuwa. Parang siya yung reverse ng DPWH. Mas lamang yung orange. Pero it works, di ba? Parang ganun. Kaya lang, like I mentioned, ito, merong hindi mabasa. Ito yung parang title, lumabas na. And then ito parang hindi naka-ayos, parang ganun. So, ayan, yung mga minor na yan, parang ano, di ba? Sometimes it can parang factor in, especially kung pareho kayong magaling and then parang ito yung naging problema. So, yun yung magiging deciding ano. And yun nga, sa summary, kung ano yung hinahanap dun sa mga tanong, sana mapagsama-sama na lahat dito and mapakita na. So, yung 11,000, wala dito. Unless magpi-filter lang ako ng flood control infra. Pero nandito naman siya. Kaya lang, per year niya ang wala. Parang ganun. So, ito sana yung nakikita ko dito. Or then, katabi yung total. Parang hindi malito yung mga tao. Parang, I guess, ang ginawa ko dun sa akin, parang nandun yung summary sa taas ng overall. Tapos, ito yung kanyang flood control project. Ito yung tanong kasi, parang ganun. So, be clear lang pagka nagpaano, ganun. Tapos, the nation's top program name, ayan, nakalagay flood infra. Project details by year. Guys, so tingnan nyo, 0.00 trillion, parang ganun, di ba? Tapos, selected metric value, ano siya? Parang ganun. Spending, parang ganun. So, ano pa, parang dinidecipher ko pa. Lagay nyo na yung kung ano yung parang kanyang metric name. Tapos yun nga parang lahat naka-trillion pero ang baba. Tapos dito makikita mo, pinakamataas is 0.2 trillion. So, siguro kung binillion to, mas okay pa dito sa part itong matataas at hanggang dito. Tapos ito lang yung medyo may konting problema. Ayan. So, be very careful guys dun sa sa format. And I would suggest na gumamit kayo ng parang dynamic formatting or UDF or parang another DAX to format the data tapos lalagay nyo sa detail, mga ganun yan. And dun sa questions again, top 5 contractors, completion rate ng project per year. Wala dito yung iba. Lilipat tayo ng siguro. Okay, lipat muna tayo. Yan. Completion rate nandito. Tapos ay regional. Okay. Naulit na naman to, no? Kung ito, guys, nando na sa kabila, wag niyo nang wag niyo nang ulitin. Kumbaga parang nakita na project details by region, project details by, iba naman to. Detail by region. So, ito dapat din nyo na pinaghiwalay, no? Nilagyan nyo na lang to ng ng parang filter, di ba? Parang ganun. Parang hindi na nadodoble yung mga, ninyo.
Tapos huli, ito. Ito yun pala. Dito pala yung ano niya. Yan. Ito na naman si no data. Ayan. Alisin nyo na yung no data dahil hindi naman siya contractor. So, para isama mo sa top 5. Parang ganun. Okay. Yun. I think may meron yata siya na-miss dun sa top 5 questions. Para next time, gano'n nyo na lang yun. Um, Unahin ninyo. 'Di ba? Parang ganun. Tapos sa ibang page na yung ibang metrics. Number 4. Yan. While loading. Okay, tama ka agad dito. Tapos ay turnaround time. Ito naman ay by program name. Tapos ano to, completion rate. Tapos ay top 5. Ito. Okay, nakuha niya lahat ng ano ah. Pero one pager, parang ganun, 'di ba? Kulang ng mga insights, pero ang dami sana ano, ang ganda sana ng style niya ng paggawa ng dashboard. Kaya ano pangalan nito? Si Choi Caspe. Choi Caspe, ayan. Kudos sa paggawa. Nakuha mo lahat ng ano. But, ayun, yung may make or break, parang ganun, yung mga additional metrics, mga additional insights. I hope next time you would provide, di ba? Hindi lang kung ano yung basic ask, di ba? Ipakita mo yung skills mo. How good are you in analyzing the data, di ba? And yun ang pinakamahalaga. Like ako minsan, I spend more than a day, hindi lang, continuous yung pag-aaral dun sa data. Kasi, like, nung ginagawa ko to, parang late ko nakita nung nag-check na ako ng isa-isa ng mga project names. Na sabi ko, oh shit, meron pala rito ano, station points, surveying sa parang station points, parang ganun, or yung mga nilalagyan ng muhon, parang ganun, di ba? And then, makikita mo doon na yun pala yung length nung ano, pwede ko makuha yung length nung project, di ba? Makukompute ko yung parang project cost per meter. Dun ko makikita kung overpriced, parang ganun, di ba? So, yung mga ganung bagay, di ba? And then, sabi ko nga, nandyan yung barangay. So, kung mali or walang longitude latitude, then makakapag-reverse sa ano ka, parang ganun, di ba? Makuha mo yung latitude and longitude. And then also, sometimes, dun mo mabe-verify kung may missing. Pwedeng may city siya, wala siyang province, pero nandun pala sa um, program name, I mean, sa project name, parang ganun, di ba? So, ang dami ko nakita mga data base dun sa mga columns na available. Minsan, kailangan lang talaga nating mag-spend ng time para maintindihan yon. And then, para makapag-produce tayo ng ibang metrics. Pero kudos dito sa dashboard mo for being able to answer all yung hinahanap, di ba? Parang ganun. And yeah, nice one. Dito naman tayo ngayon, pang-5. Okay, last one for this batch. Dami, 33. Nakaka-10 pa lang ako pag pang-10 to. And okay, completed projects. Okay, wala yung si 11757. Pero meron siya nitong count of project. Ayan, flood control project. Tama, kaya lang wala yung total. Yun sana nasagot or nilagay mo dito yung total. Tapos, completion rate, very good. Okay. Tapos, ito guys, huwag kayong gagawa ng ano, pie chart pagka sobrang dami. Pero at least in fairness naman dito sa pie chart na to, parang applicable naman or may hahaber mo ng madali yung lahat ng ano, parang ganun. 'Di ba? Ayan. So, almost. Ayan, nakikita lahat. Which is, I think siguro yung reason why ginamit niya yung pie chart. Pero hanggat maaari sana. 5 or below, minsan nga pag 5 medyo ano pa rin eh. Yan. So, yun lang. And then, ito okay to. Teka, i-ano nga natin ng konti para, ayan, magkasya. And, ayan, may lumabas. So, dapat tinama ito. Napunta ng ano, ano tawag ito? Indonesia. Okay, this one, ano naman to? Okay, so, it's nice. Nilagyan niya ng flavor yung ano, top 5 niya. Pero, sana nilagay mo yung total. May total na
option doon. So, makikita yung per, katulad nito, archipelago or metro, pero nakikita yung total dito. Parang ganun. So, pero good job. Maganda yung naisip mo na ilagay yun kasi parang simple lang yung splitter mo, 4 lang yung max, parang ganun. And makikita of course kung sino may project sa Metro Manila, like this two. SunWest, wala sa Manila. Okay. Okay to, pero parang may missing dun sa ano. Program names siguro, yun yata yung wala. Oo nga, parang wala yung program names. Yun yung kulang sa 5 questions. Yun, kulang yun. Sayang, kukuha sana eh. Saka itong 11,757, yun yung naging kulang. Pero almost there. Ang ganda ng ano niya, concept niya. Yun pala. So, ni-resize natin. Ano nangyari? Buhatin natin. Okay. Tapos kung may ganito, dapat may filter sa map. Although by region, I think mag-cross filter to. Yun. Good. Pero, yan, mas maganda siya sana kung may ibang way to filter it. Okay. So, yun lang naman, sir. Ihabol yung, ano, kung i-ano, ma-correct to, tapos ma-publish sa portfolio mo, this will be good. And ayun. O nga pala, no, doon sa mga nanonood, ayusin nyo yung dashboard nyo. Parang pagandahin nyo. Kasi maidadagdag nyo to sa inyong portfolio. Kaya I challenge you everyone na i-update yung inyong mga dashboard para naman base dun sa mga narinig yung feedback and then yung mga narinig nyo rin feedback para sa iba. Yan. I-adjust nyo na. And ito na naman tayo. Nasa page 3 kagad. Wala tayo sa first page. Okay, maganda may ganito. Tapos, okay, naglagay na siya ng nandito, andun yung menu. Very website ang dating, pero good. Tapos, 11,757, check. Per year, ano to? Okay, check. Tapos, meron siya nilagay na turnaround time, magkasama, check. Top 5, okay, kaso, dapat wala si no available data. Ito naman yung per program name, check. Okay, overall project performance overview, check. I think nasagot niya yung 5 questions. Kaya lang ay ito si ano available data. Tapos medyo dagdagan mo naman sirs. Nagdagay ka na lang din. Habaan mo na para dito, di ba? Ang daming pwedeng ilagay eh. Yung top 5 questions nga dapat siguro lagay mo dito para yung mga readers understood kagad yung hahanapin nila din. Parang ganun. Tapos, okay. Okay, puro about region and dito naman is planned year, completion rate. Tapos, okay, 8 months, okay. Projects, dumiretso sa PPWH. Yun nga pala ano guys, dun sa Project Dime, yan, binanggit ko na rin to sa nung Sunday. Actually, yung project ID, meron lang kayong ika-copy dun sa kanilang URL. Tapos isasama nyo yung ID. Mapupuntahan yung ano, yung page ng bawat project na yon doon sa Project Dime. So I was hoping may makita akong gumawa nun. Pero okay lang. Tapos yan, puro outside links na pala to. Ayan, 'di ba? So I am human. Ayan. Meron ako isang website na hindi ko lang naisali. Ang issue doon is ano, parang yun yung mga naban na contractors. Pero believe it or not, sobrang konti for all those years, di ba? Parang sa ilang dekada, halos ilan lang nandun sa listahan. Kaya nakakapanghinayang na, ito lang ba talaga yung binan ninyo? Anyway, uy, good yun Hold on. Yeah, parang nag-sunburst ang dating tuloy dun sa loob. Ayan. Nice idea. Okay, that's for our 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala yung nabuksan ko dito sa ano na to. Sa list na to. And stop na natin.